Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah Kapitulo 53. Sa linggong ito ay ating sasariwain ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Alalahanin natin ang kanyang mga gawa, the work of our Lord Jesus Christ. At dito sa Isaiah, bago pa ang Panginoong Jesucristo ay sugo sa lupa, ay pinahayag na ng Panginoon ang kanyang wagas at makapangyarihang panukala upang ipahayag niya ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At kung babasahin natin ang Kapitulo 53, dito ay pinapahayag ng Panginoon the work of our Lord Jesus Christ. At nais ko pong basahin ang Kapitulo 53 ng Isaiah, talatang 1 hanggang talatang 12. Ganito ang siyang sinasaad: sinong naniwala sa aming narinig? At kanino napahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubos sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isang pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon-may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang mga lapay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tubang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon-may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit, sa kanya ay tiki. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalansang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang lipingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Pagamat hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Gayon-may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang iniligay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Diyos ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't
Hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gaymay pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging tema ng ating binasa ay narito po sa talatang 10 hanggang talatang 12. Sa mga binasa natin ay aalalahanin natin ang kamatayan, pagdurusa, paglilibing, at gayon din ang kanyang pagkabuhay na maguli. Tunay na tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay hindi nanatili sa libingan. Siya ay nabuhay at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo bilang mga mananampalataya ay kasama na binuhay. Kaya't ang sino man ipinanganak na muli ay hindi na mamamatay kailanman. At dito'y tinutukoy na ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay naganap 2,000 taon na ang nakalipas. At ito ay nagsasaad na kanyang ginanap. It is finished. Ang mga bagay na dapat gawin para sa atin. Ang kanyang kamatayan ay minsan lang. Hindi katulad ng mga paniniwala ng marami na taon-taon ay namamatay ang Panginoon. At yan ay tunay na pangmusong at maling katuruan. Minsan lang na namatay ang Panginoon at yung kanyang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo ay minsan lang. Maring itanong natin sa ating sarili, bakit namatay si Jesus doon sa krus? Kung ating babasahin, mga minamahal, itong Kapitulo 53, may napapaloob na hiwaga na siyang binuksan sa bagong tipan. Dito'y makikita natin yung pagdurusa na ang kadahilanan ay ipinasal sa kanya yung ating mga kasalanan. Namatay siya na ang layunin ay ipahayag sa atin ang kayamanan ng kanyang awa o ng kanyang habag. Nahabag siya sa atin. At yung kahabagan yun ay bunga din ng pag-ibig at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Biro nyo kung ating babasahin yung lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon ay tunay na mamamangha tayo sapagkat yung ating mga kasalanan na nilabag, yung ating mga pagsalangsang sa kanyang mga kaulisan ay tunay na nagpapahayag na kailangan tayo'y tubusin. Kinakailangan tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at iisa lamang ang tanging sagot sa ating pangangailangan. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kung ating titingnan, pag binanggit dito yung mga gawa ng tao, pero nyo, siya'y hinamak ang Panginoong Jesucristo na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Itinakwil, ipinapasan sa Kanya
ang lahat ng ating mga kasalanan. Pag inisip natin ang mga bagay na ito, lumalabas na tayo ay mga halimaw dahil sa paggawa ng kasalanan. Mas iniibig natin ang kasalanan. Mas iniibig natin ang saktan ng kapwa at parusahan at patayin ng ating kapwa. Ngunit, dahil sa habag ng Diyos sa atin, tayo ay tinubos. Dito tinutukoy na ang kamatayan ng Panginoon ay para sa atin. Kanyang inako ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya pag sinabi natin na ito ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang magiging bunga ng ating kaisipan tungkol dito ay ito'y gawa ng Panginoon para sa atin. The work of our Lord Jesus Christ is for our sake, para sa atin. Ikalawa ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa ating ganap na kaligtasan. It is for our complete deliverance. And then, kung ating titingnan, ay ito ang kalwalatian ng Diyos. Yung ginawa ng Panginoon sa Kristo o sa krus sa Kalbaryo, it is for God's glory and honor na tayo ay baguhin according to His image and likeness. Yan at ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago. Kaya nga, pag binasa natin ang verse 10 dito, talatang Gs, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. So habang nakabayubay ang Panginoon sa Kristo, nalugod ang Panginoon. Sapagkat yung kahatulan para sa atin ay kamatayan, kaparusahan, sapagkat tayo nasa ilalim ng sumpa at tayo nasa ilalim ng kamatayan. O kaya nga, nang makita ito ng Ama, kinalugdan niya sapagkat imbes na tayo ang parusahan ay ang Panginoon sa Kristo at sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo ay merong kaligtasan. At sino man sumasampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Siya ang pinakahandog. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung una natin na isasaalang-alang na ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa atin. Sa banal na kasulatan, lalo-lalo na sa Hebreo, binabanggit dito yung kaganapan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kanyang ginawa ay isang bagay na para sa atin upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan at ampunin, gawing mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon ay siya ang gumanap bilang hari sapagkat itinakda ng Diyos na siya ang mag-ahari sa kaharian ng Panginoon. Gayun din ay propeta. Ang Panginoon sa Kristo ay dakilang propeta. Ang ibig sabihin,
tayo'y patuloy na turuan. Patuloy tayong lumago sa Kanya. Hindi lamang basahin, kundi pagbulay-bulayin ang Kanyang mga salita upang siya'y mangusap sa atin at ipadamas sa atin ang Kanyang pagmamahal, kadakilaan at pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. At ang Panginoon sa Kristo, siya ang pare o saserdote na siya'y namamagitan sa atin. Ang sabi sa banal na kasulatan, nang ma-accomplish ng Panginoon at magawanan niya ang lahat ng mga bagay at matapos niya, siya'y umakyat sa langit. At sabi sa banal na kasulatan, habang siya'y nasa langit, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang pare o saserdote. Namamagitan siya sa atin. Tinitingnan niya yung ating mga pamuhay, yung ating kalagayan, at kung meron suliranin, tayo ay idinadalangin, namamagitan siya na hindi tayo mapahamak, hindi tayo mawaglit, kundi ingatan tayo sa pamagitan kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Kahit yung gawa ng ating Panginoon sa Kristo ay ganap na pagsunod sa Ama na ating Diyos na makapangyarihan. Sapagkat pumaalala natin nang siya'y nasa hardin ng Gethsemane, ay nananalangin siya na kung maaari ang kopa ay ialis. Ngunit dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, ibig sabihin, labis at dakila ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong sa Kristo. Siya'y nagmamahal ng lubos. Yung kanyang pagmamahal ay isang higit pang pagmamahal ng isang kaibigan sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung kaya nga't itinuturo niya sa kanyang mga salita na siya'y patuloy na nagmamahal, nangangalinga, at sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Tayo ay hindi hiwalay sa Panginoon. Siya'y nasa langit. Ngunit yung kanyang buhay ay dumadalon sa atin. Dumadalon. Sapagkat nais niya na kung ano ang meron sa kanya ay ibahagi sa atin at yun ay ang buhay na walang hanggan. Kaya ang mga mananampalataya ay nagagalak. Sapagkat sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo, siya ay namatay para sa ating katawan at para sa ating kaluluwa. Yung katawan natin, maghihintay yan na baguhin. Tayo, naghihintay na baguhin ng Panginoon. Kung dumating siya, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Pero kung medyo wala pa sa takdang panahon, maaari natin maranasan ang kamatayan. Pero hindi nangangahuluga na tayo ay pinabayaan sapagkat ang kamatayan ng isang mananampalataya ay tinuturing na natutulog lamang at siya'y gigisingin pag dumating ang Panginoon. Pero nagkaganap tayo sapagkat tayo ay binago ng Panginoon. Siya ang namagitan sa atin. Sapagkat yun ang tanda ng kanyang labis na pagmamahal. Mamagitan sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya para sa atin. Yung ating mga kasalanan,
yung ating mga pagsalangsang sa mga kautusan ng Panginoon ay kanyang binayaran at ipinatawad sa atin. Kaya na pagdating ng Panginoon, at kahit ngayon, pagtingin sa atin ng Panginoon, wala siyang nakikita na anumang dungis, kasalanan na nasa atin. Ang tingin ng Panginoon sa atin ay dalisay ang puso. Matuwid sa kanyang harapan sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay namatay na inako niya yung ating mga kasalanan at yung kanyang katwiran ay pinagkaloob sa atin. Kaya inari tayo matuwid sa harapan ng Panginoon sapagkat iyon ang kanyang dakilang ginawa para sa atin. Kaya ang Panginoon sa Kristo ang kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang anak. Hindi lamang yun yung kahabagan, yung hawa ng Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin ng John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan ay tinutukoy na salitang cosmos, which is a particular word na tumutukoy sa bayan ng Diyos. Iniibig niya ang kanyang bayan. At dahil sa iniibig niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga pinili bago patatagal sa libutan, ay ibinigay ng Ama ang kanyang tangi at nag-iisa at buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang sa pamagitan ng kanyang mga gawa, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa na makikita natin, mga minamahal, dito sa ating binasa sa Isaiah 53, ay nagpapahayag ng ganap na kaligtasan ng kanyang bayan. It's a complete sacrifice. Minsan lang siyang namatay at hindi na mauulit yun, sabi sa Hebreo. Siya'y nagsakripisyo minsan lang para sa kanyang bayan at yun ay hindi na mauulit. At kung ang mga mananampalataya ay tumanggap ng kapatawaran at sila'y mga ginawang banal sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, ay hindi na kinakailangang gumawa pa ng kasalanan. Sapagkat ang gumagawa ng kasalanan ay pag-aari ng Diablo. O kaya nga dito tinutukoy ng banal na kasulatan na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, ilang bagay lamang ang ating bibigyan ng halaga bago dito sa sinasabi natin na complete deliverance. Ibig sabihin, maraming mga bagay na dapat natin maunawaan tungkol sa ganap na kaligtasan. Ngunit ilang bagay lamang ang ating tatalakayin sapagkat hindi sapat ang isang upuan na pag-aralan ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang unang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin ay tayo'y nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. At sabi sa banal na kasulatan, sa paglilinis sa kanyang kapangyarihan, tayo'y nawisikan ng kanyang banal na dugo. Kahit isa lamang patak na napakaliit na dugo, nalinis tayo. Yun ang kapangyarihan ng Panginoon.
At kung tayo ay nilinis, binukod tayo, mga minamahal. Kaya pag si Pablo ay sumulat at sa kanyang mga sulat ay binabanggit na ang mga mananampalataya, sila yung mga ginawang banal. Bakit sila ginawang mga banal? Sapagkat sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, nananalig siya na ang mga mananampalataya ay binago bilang isang bagong nilalang. Yun ang sinasabi niya, sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At kung bagong siyang nilalang, hindi na siya tagalupa. Sapagkat siya'y bago at ang kanyang pamumuhay ay hindi na pamumuhay na makalupa. Bagamat tayo narito, kailangan din natin yun, pero hindi naroon ang ating puso. Mamaya ay babanggitin natin sa ating Lord's Day 33 ang isang pamumuhay ng isang mananampalataya kung bakit kinakailangan patayin ng mga mananampalataya ang kanyang mga kasalanan at mamuhay na may kabanalan. Mamaya natin pag-aaralan yan. Kaya meron tinatawag na sanctification. Yung tayo ay ibinukod ng Panginoon sa mga taong masasama. At ito ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat ang turing ng Panginoon sa atin, tayo ay mga banal. Nawisikan ng dugo ng Panginoon sapagkat tayo'y tinubos ng Panginoon at ang ginamit niyang pambayad sa atin at pagtubos sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang dugo. O kaya nga sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos Ama ay nalugod. Tingnan natin yung talatang 10. Habang ang Panginoon ay nakabayubay mo sa krus sa Kalbaryo, ang sabi dito kay may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Yung siya ay tumutukoy sa kanyang bugtong, tangi at nag-iisang anak ang Panginoong sa Kristo. Binugbog. Pero nalugod ang Panginoon sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay dinanas ang hirap na kaparusahan para sa atin hanggang sa siya'y namatay. Namatay siya para sa atin. Kaya nang sabi dito, kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang sukli. Pahabain niya ang kanyang mga araw. O kaya nga, ang Panginoon sa Kristo ay hindi nanatili sa limingan. Siya'y ibinangon ng Ama mula sa libingan at pagbangon ng ating Panginoon sa Kristo, tayo'y kasama. Yan ang itinuturo ni Pablo sa Efeso sa Kapitulo 2 na sabi niya sa talatang 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Kaya ang Panginoon sa Kristo, nung siya ay binuhay, kasama tayo. Kaya nga ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago. At ang kanyang buhay ay buhay ng ating Panginoon sa Kristo. May binuhay siya, may buhay na walang hanggan.
At yun ang sinasabi dito sa talatang 5. At yun ay sa pamagitan ng pananampalataya kayo'y naligtas. At sabi niya sa talatang 6, at tayo'y muling binuhay kasama niya. Kaya sa Mateo, makikita natin na ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. Yung mga nasa libingan sa panahon yun ay nabuksan ang mga libingan. At yung mga namatay kay Kristo, ang sabi noon, sila'y pumasok sa lungsod at napakita sa mga mahal sa buhay at kahit na doon sa mga tao. Siguro magtataka sila, patay na ito, bakit sila'y naririto sa lupa? Binuhay na maguli. Kasama, at yun ay siyang tinutukoy dito. Para sa atin, alam natin, na tayo ay kasamang binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong buhay na walang hanggan, at pag may buhay na walang hanggan, hindi na siya mamamatay at hindi na rin siya magkakasala. Sapagkat ipinatawad na ng Panginoon. Ang ating pamumuhay ay pamumuhay na katulad ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. Merong kabanalan, merong katwiran at kaalaman sa Diyos. Yun ang ating pamumuhay habang tayo ay narito. Kamumuhian natin ang kasalanan. Hindi dapat natin pinapayagan na ang kasalanan ay muling mabuhay sa ating mga pamumuhay. Kapagkat ang sabi doon, kung tayo ay buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay at hindi na tayo magkakasala. Maliwanag yan sa unang 1, Kapitulo 3. At ang sabi din dito sa talatang 6, at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. So ang Pangulo ng Iglesia ay ang Panginoon sa Kristo. At tayo ang katawan. So ang ulo at katawan ay hindi nagkakahiwalay. Sila'y magkaugnay. Sila'y magkasama. Kaya nga't ang iglesia ay kinakailangan na mabuhay ayon sa kabanalan, ayon sa katwiran, ayon sa kaalaman at karunungan ng ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay tunay na naganap ang pagkaligtas. Ang isa pang bagay na masusumbungan natin dito ay yung tinatawag na reconciliation, pagbabalik loob. Ang sabi sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17 at hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ang sabi dito, kaya po ang sinuman ay na kay Kristo. Hindi naman tinutukoy dito ang sino man nasa iglesia. Hindi yun ang tinutukoy. Sagat maraming iglesia, maraming pagtitipon. Hindi lahat ng pagtitipon ng mga tao ay sumusunod sa Panginoon. Kundi ang sinasabi dito, ang sino man na kay Kristo. Siya'y bagong nilalang. Pag sinabi natin bagong nilalang, sabihin, binago siya ng Panginoon. Ipinanganak siya sa Espiritu. Ipinanganak siya sa kaharian ng Diyos. Kahit ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat
ay naging bago. Kaya naging bago ay sapagkat iba na ang mithi natin. Ang mithi natin ay hindi mga bagay na makalupa, makasanlibutan, kundi mga bagay sa kalangitan. At sabi sa talatang 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo. So sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay naging ganap ang kaligtasan at tayo ngayon ay pinagkasundo sa Diyos. Kung kaya nga sabi dito sa banal na kasulatan ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryong ng pakikipagkasundo. Nasa talatang 19 ay sinasad sa makatwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi diniilang sa kanila ang kanilang kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So napakaliwanag po ang sinad dito sa banal na kasulatan. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, pangatlo, ay ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at kanyang karangalan. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga gawa ay ito ang panukala, walang hanggang panukala na sa pamamagitan ng kapanganakang muli, regenerated, o tinatawag natin doktrina na regeneration. Nang ibig sabihin ay binago. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay mga binago. Sa salita ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak na muli. Kaya yung image at saka likeness ay nakita sa pamagitan ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo nang baguhin niya ang mga mananampalataya. Ginawa silang bago nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, ang kanilang image, ang kanilang larawan, and likeness ay katulad ng Panginoon Jesucristo. Yun ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8. Ang sabi niya, ang kanyang ninanais ay maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. At yan ay nililiwanag dito sa Roma, Kapitulo 8, na binabanggit dito sa banal na kasulatan, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. A new creation according to the image and likeness of God. Kaya bago nila maging katulad ng larawan ng ating Panginoong Diyos. A new heart. Kaya nga ang Panginoong Diyos ay nalugod ng gawin ng Panginoon ang kanyang gawain. Ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y naging matuwid sa harapan niya. At tunay na pinamanas sa atin ng Panginoon yung kaganapan tungkol sa tipan. Isa lamang ang tipan ng Diyos. At yun ay walang hanggang tipan. Ano ang laging binabanggit sa banal na kasulatan tungkol sa tipan? In every generation,
ay inire-reveal at ipinapahayag ng Diyos ang kanyang tipan. At maging ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay mabuhay na mag-uli, sinabi niya kay Mary Magdalene, sabi niya, ako'y aakyat sa aking Diyos na inyong Diyos, sa aking Ama na inyong Ama. Kaya hanggang sa Revelation chapter 21 ay binabanggit dito, I will be your God and you will be my people. Ito ang hangarin ng Panginoon sa Kristo. Na kung saan siya naroroon, tayo rin ay naroroon. At upang tayo lumakad ng nararapat, ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Hindi niya nais na tayo ay nag-iisa. Nais niya na merong umaalalay sa atin. Nais niya na merong gumagabay sa atin. Nais niya na merong nagtuturo sa atin. Nais niya na merong kapangyarihan tayo na sundin ang kanyang kalooban at kalakasan upang tukdin ang kanyang mga salita. At ang ipinagkaloob sa atin ay ang banal na Espiritu. Tunay na ito ang makapangyarihang gawa ng ating Panginoon para sa atin upang tayo'y kanyang makapiling ng walang hanggan sapagkat tayo'y kanyang iniibig at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen. Aming Diyos at aming Ama na nasa langit, patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita. Naway patuloy mong buksan ang aming mga puso upang makita namin ang kalakhan ng iyong pag-ibig at kahabagan sa amin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen.